Ako si Kairos Renzo Aguirre. Ngayon, aking ipakikita ang isa sa mga kilalang pagdiriwang ng mga Pilipino sa bansa. Ito ay ang Peña Francia Festival. Alam niyo ba kung saan nagmula ang Peña Francia Festival? Halika, alamin natin. Ngayong September ay pinagdiriwang sa buong Naga City ang Peña Francia Festival. Ito ay kapistahan ng mahal na Birhen Maria o Our Lady of Peña Francia at mas kilala sa Naga City na ang Mahal na Ina. Ito ang pinakamalaking kapistahan ng Birhen Maria sa buong Asia. Ang pinagmulan ng pananampalataya ng mga Pilipino sa Our Lady of Peña Francia ay nagmula sa Salamanca, Spain. Ayon sa mga tao, ang isang opisyal ng gobyerno ay nanirahan kasama ng kanyang pamilya sa Cavite noong 1680s. Isang araw, si Miguel Robles de Covarrubias, ang anak ng opisyal na Espanyol na nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas sa Manila, ay nagkaroon ng seryosong sakit. Nakakita siya ng painting at idinikit niya ang mga parte ng kanyang katawan na may sakit sa painting at siya ay gumaling. Mula noon ay nagdasal na sila at ng kanyang buong pamilya sa Our Lady of Peña Francia. Bilang pasasalamat, siya ay nagtayo ng kapilya na gawa sa Nipa malapit sa Pasig River at ang kapilyang ito ay naglalaman ng unang kopya ng painting ng Peña Francia. Kalaunan ay siya'y naimbitahan na pumunta sa syudad ng Nueva Cáceres na mas kilala ngayon sa pangalang Naga City sa Bicol at siya'y ginawang pare ni Bishop Andres Gonzales. At maraming milagrong nangyari sa Naga City noong mga panahong iyon. At ang pinakasikat sa lahat ay ang kwentong ng asong pinatay. Nilaslas ang leeg nito at ang dugo ay ginamit para ipinta sa bagong gawang replikang estatwa ng Lady of Peña Francia o ni Ina. Ang wala ng buhay ng aso ay tinapon sa ilog pero nagulat ang lahat na ito ay lumangoy at muling nabuhay. Nasaksihan nito na daang katao kasama na ang mga Dominika na pare na nagbabakasyon bilang bisita ni Bishop Gonzales. Mula noong araw na noon, lahat na milagrong nangyayari ay idinidikita nila sa Mahal na Ina. At dahil dito, lalong dumami ang deboto ng Lady of Peña Francia hindi lang sa buong Bicol dahil nakarating na rin ito sa probinsya ng Tayabas o mas kilala ngayon sa Quezon Province. Pati na rin sa Marinduque, Laguna hanggang sa Palanan, Isabela. Dahil sa sobrang kasikatan ng imahen noong August 15, 1981, pasado 4:30 na madaling araw, ang caretaker ng Peña Francia Shrine ay nadiskubreng nawawala ang estatwa ni Ina. Ayon sa pulisya, ang mga magnanakaw ay nilagari ang harang na bakal sa likod ng simbahan at ninakaw ang imahe. Ang pagkatao ng mga magnanakaw ay nananatiling misteryo hanggang sa ngayon. Ayon sa teorya, maaaring ito ay naibenta na sa black market. At noong May 1982, isang antique dealer na isa rin deboto ng Peña Francia na si Florencio Iliana ay nakakuha ng impormasyon na ang imahen daw ay ibinebenta ng isang lalaki sa Malate, Manila. Sumunod na mga araw ay ibinalita niya na ang nawawalang imahen ay nasa Cebu na. At noong September 8, 1982, ang imahen ay nakabalik na rin sa Naga City ng nakaselyado. At noong mga panahong nawawala ito, sila ay gumawa ng replika nito noong 1981 para gamitin sa selebrasyon ng kapistahan. Ngayon, ang orihinal na imahen ay nasa Peña Francia Museum sa Basilica Complex sa Balata Street, Naga City at ang replika naman ay ginagamit tuwing may prosesyon. At yan ang kwento na pinagmulan ng Peña Francia Festival sa Naga City. Bilang konklusyon, ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Taas noo kung ipinagmamalaki ang ating bansa. Bansang Pilipinas atin to.